So, mga kaibigan, eto pa. Yan, breaking news. Patungkol pa rin po sa isang bastos. Yan. Kasi yung kabastusan, inilalagay yan sa tamang platform. Yung kabastusan, inilalagay yan sa lugar. Diba? Sasabihin na, ganun talaga si lalaki. Hello? Hello? Oh, kaya ka nga ginawang tao eh. Kaya ka nga ginawang tao ng Diyos. Kasi hindi ka animal. Kasi yung animal, 'di ba, driven by instinct. Oh, kung ano yung kanilang yung kanilang animal instinct, gagawin nila. Pag gusto nila ganito, gagawin nila kahit sa kalsada, kahit saan. Kaya ka nga ginawang tao. Ikaw yung sinasabing the highest form of animal, 'di ba? Yan daw yun mga kaibigan, na tayo mga kaibigan ay kahit meron kayong mga animalistic appeal, tao kayo, 'no? Na marunong kayong mag-control ng inyong mga sarili. Marunong dapat kayong mag-control ng inyong mga emotion at ng inyong mga salita, ng mga sinasabi niyo. 'Di ba? Ang sabi nga, we are the master of our emotion. Ang hindi nakakapag-master or nakakontrol ng emosyon, yan ay animal. 'Di ba? Driven by instinct. Kung ano lang yung instinct niya, gagawin niya. Kung ano lang yung nakikita niyang appealing sa kanyang flesh, gagawin niya. Kasi hindi siya nag-iisip. Yan. Ang tao mga kaibigan, isip muna. Kailangan isip muna bago mo gawin. O isip muna, timbang-timbangin. O ano ba, kapag sinabi ko ba 'to, ano bang epekto nito? May magagalit ba? O ano ba magiging resulta nito kapag sinabi ko 'to? Gano'n ang tao. At nakalimutan 'yan ng isang DDS na si Congressman Suntay. Ayan tuloy ang dami niya ngayong mga kalaban at ang dami ngayong bumabatikos sa kanya. Okay, basahin natin ang breaking news. Sabi dito, Suntay faces colleagues in House Ethics Panel hearing over Ann Curtis comments. Mga guys, siguro naman napanood nyo na, baka ilang beses pa, yung sinabi ni Suntay na siya daw ay nagiinit, no? So, basahin lang natin saglit Quezon City 4th District Representative Jesus Maygulay. Jesus pa naman din ang pangalan mo. Maygulay mga kaibigan, Jesus ang pangalan niya, no? Bong Suntay, pwede ba tanggalin mo na yung Jesus, no? Ipatanggal mo na yung Jesus sa pangalan mo, no? Magpalit ka na ng pangalan, hindi bagay sa iyo. So ito guys Bong Suntay on Tuesday faced his fellow lawmakers before the House Committee on Ethics hearing over his statements concerning actress Ann Curtis. Yes, House Ethics Panel Chair and four-piece party list Representative J.C. Abalos said when asked if Suntay attended the hearing, Abalos, referring to the committee's hearing that was conducted based on the House plenary's recommendation that the House Ethics Panel evaluate Suntay's action. Yan mga kaibigan, lagot! Baka masuspende rin ito, katulad kay meow meow meow. Eto pa, he was formally instructed to attend the hearing today. Manifestations were made and put on record, and this will be all included as we deliberate our committee report. Abalos said. Ayan. Ano ka ngayon? Kasi ganito sana yung ginawa mo. Sana, nung na-call out ka ni Congresswoman Zamora, sana doon pa lang nag-sorry ka na.
Sana doon pa lang tinuldukan mo na kaagad, inamin mo na kaagad na, "Ay naku sorry, naku ako'y nagkamali," et cetera. Kaso anong ginawa mo? Ay jinustify mo pa, eh, hindi ka nga nag-sorry. Pagkatapos nung in-interview ka, pagkatapos nung ano, nung hearing, nung in-interview ka ng press, anong ginawa mo? Eh, jinustify mo pa, ang dami mong kung ano-anong mga sinasabi. Pagkatapos nung kinalaunan, nag-sorry ka, pero ang dami mong if, buts, ang dami mong mga alibay, o jina-justify mo talaga yung sinasabi. Pagkatapos sinabi mo pa, sinabi pa nga na, sinabi ko sa asawa ko, natawa nga lang asawa ko. Hello, anong sabi ng asawa mo? Hindi daw totoo. Hindi daw totoo at pagkatapos yung asawa mo mismo ang nag-apologize kay Ann Curtis at yun ang tinanggap ni Ann Curtis, yung apology ng asawa mo. Pero yung apology mo hindi niya tinanggap. Oh, pagkatapos, anong nangyari ngayon? Yung mga DDS na mga bugok, ano ginagawa? Si Ann Curtis pa yung kanilang kinukuyog. Si Ann Curtis na nga ang biktima. Siya pa ang kinukuyog at ang masama pa nito, yung mga DDS na mga influencer ninyo na mga kababaihan, sila pa ang gumagawa sa kapwa nila babae. My gulay! At ang masama pa nito, yung vice presidente na sinusuportahan mo na kaya ka nagsalita ng ganyan, ay hindi ka man lang kinokorek. Biruin mo vice presidente, babae yan. Kung tutuusin, di ba, magsasalita siya dapat patungkol dyan. Dapat ipagtanggol niya, 'di ba, yung mga kababaihan, pero wala siyang say. Bakit? Kasi ganyan siya, tahimik siya sa issue ng West Philippine Sea, no comment. Kapag meron siyang mga kaalyado na may mga ginagawang masama or nakagawa ng kasalanan, no comment. Yan, ganyan ang iyong vice presidente, 'di ba? Bias na bias. Alam niya kasi na nangyari sa iyo 'yan dahil sa pagtatanggol mo sa kanya. 'Di ba? Oh, so makikita natin mga kaibigan 'no, na etong mga DDS na 'to, ay talagang mga 80-80, mga walang utak. Kasi instead na batikusin nila si Suntay, na kapwa nila DDS, ang binabatikos nila at kinukuyog ay si Ann Curtis. 'Di ba? Mga gunggong, mga 80-80, mga bugok na mga DDS, 'di ba? 'Yan. So 'yan po mga kaibigan, ngayon nahaharap po itong si Suntay sa, committee 'no, ethics committee at malamang 'yan ay masususpinde dahil marami na pong nagrereklamo 'no, sa kanyang ginawa. Pati mga grupo ng mga kababaihan ay talagang nagrereklamo na dito sa kanyang sinabi. At walang, ah, wala man lang siyang mga pasabi 'no. Okay, wala man lang siyang, sinasabi 'no na siya ay, ah, nagso-sorry 'no. Later na lang siya nag-sorry, pagkatapos ang dami pang ifs and buts 'no. So mga kaibigan, etong susunod, 'yan, susunod nating topic, 'yan, last topic na 'to mga kaibigan, Ombudsman to seek writs to place Revilla Vizcaya properties under court custody. Yan, mga kaibigan. Basahin po natin The Office of Ombudsman will request writs of preliminary attachment to place the properties of former Senator Ramon Bong Revilla Jr. and contractor Sara Vizcaya under the custody of the courts hearing the cases against them. So mga kaibigan, ano ba itong sinasabi dito? Ombudsman to seek writs to place Revilla Vizcaya properties under court custody. Mga kaibigan, sa madaling salita, si ombudsman po
ay, gusto po niya 'no na, makakuha 'no, ma-provide 'no, yung legal na mga dokumento na kasulatan 'no, patungkol dito sa paglalagay 'no, ng mga kustodiya, paglalagay sa mga properties sa custody 'no, mga kaibigan, sa korte 'no. Naguluhan ba kayo? Sa sinabi ko 'no, yung REITs po kasi mga kaibigan, ito po ay isang legal 'no, document, kasulatan 'no, para po itong, property ng Villa at ng Diskaya ay mailagay po under the custody of the court. Yan po yan mga kaibigan. Ibig pong sabihin 'no, habang dinidinig po ang kanilang kaso, yung kanila pong mga ari-arian, mga properties po nila na, gustong, mabawi ay ilalagay muna sa kustodiya ng korte at hindi po nila ito magagalaw. Hindi po nila maibebenta o hindi po nila maibibigay sa iba dahil eto po ay under the court custody. Yun po yun mga kaibigan, 'no? So sabi po ni Salima Refran 'no, sa kanya pong exclusive report 'no, mga kaibigan, the ombudsman has already secured, oy meron na pala. Ombudsman Rimulya had already secured a writ of preliminary attachment from the Sandigan Bayan. So nakakuha na po pala siya 'no, ng writ of preliminary attachment 'no, from the Sandigan Bayan regarding the more than 200 million worth of properties of ex-Ako Bicol Party List Representative Saldico 'no. So maganda 'to mga kaibigan 'no, dahil ibig sabihin kung malagay na 'yan sa kustodiya ng korte ay hindi na po 'yan magagalaw. Hindi na maibebenta at hindi na maisasalin 'no, yung, pagmamay-ari sa ibang tao. Kasi ganyan ginagawa usually ng mga may mga kaso, mga kaibigan 'no, na yung kanilang mga property ay ililipat nila sa ibang pangalan 'no. Pero, pero sa katotohanan sa kanila pa rin 'yun, parang inilipat lang muna nila sa kanilang dami 'no. So dito, 'yan po, diyan sa aksyon na 'yan na gagawin po yung ombudsman ay hindi po 'yan magagawa ng mga Diskaya at ni Revilla dahil under na ito ng custody ng korte 'no. So kailangan talaga ma-freeze itong mga properties para meron tayong hawak. Tama po 'yun ang sabi po 'no. Eto po 'no, kasi ang pera baka naka-cash na 'yan, mahirap habulin ng habulin, pero yung mga property hindi naman gumagalaw 'yan. Yan po ang sabi ni Ombudsman Rimulya, 'yan. So 'yan po mga kaibigan 'no, a writ of preliminary attachment places a defendant properties under court custody while a case is being heard, 'yan. So in English lang, pero pareho din kanina 'no. So 'yan po mga kaibigan 'no, basahin ba natin yung kasunod? Kay Sara Diskaya, attachment ng real at saka personal properties, pati bank accounts. Conspiracy yan. Kasama sila sa mga nag-defraud sa taong bayan. Remulla said. Guys. Ang tanong ko sa mga DDS, may ganyan ba sa panahon ni Digong? Tanong ko sa inyo, may ganyan ba sa panahon ni Digong? Di ba wala? Anong sabi ni Digong nun? Sabi ni Digong sa DPWH, marami yan. Ghost project, sasabihin completed, yung pala, wala. Di ba? Alam na alam ni Digong na maraming ghost projects. Di ba? Sa kanyang kapanahunan. Pero anong ginawa niya? May pinakulong ba? May kinasuhan man lang ba? Kahit kinasuhan man lang. Tapos nagyabang pa si Greco Belica, 'di ba? Eto, maraming mga kongresista, 'di ba? Naka-headline 'yan, maraming mga kongresista daw na kumikitback sa flood control. Madami daw sangkot. After 2022,
nakaalis na lang sila. Ni isang kongresista walang nakasuhan, ni isang kongresista man lang, ni kahit kontraktor man lang na katulad ni Diskaya, wala man lang nakasuhan, wala man lang nakulong. Tapos ngayon ang ingay-ingay nila, isisisi pa nila ngayon sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa administrasyon. Samantalang sa panahon pa lang ni Digong, alam na ni Digong na may nangyayari na mga flood control anomalies, ghost projects, pero wala siyang ginawa. At in fact, sa isang event, no, nagsalita siya. Ang sabi niya, grabe daw yung korupsyon, mga kaibigan. At sabi niya, hindi ko ito kaya. Sumuko siya. Sabi niya, hindi ko ito kaya. Kahit bigyan ako ng 20 years, hindi daw niya masusolve. Kaya ang sabi niya, maghanap kayo ng Marcos. Alam niyo mga kaibigan, sa punto na yan, nakita ko, naging visionary etong si Duterte. Naging visionary siya. Nakita niya, ahead of time, nakita niya na mahahalal nga ang Pangulong Marcos Jr. at nakita niya na ang Pangulong Marcos Jr. nga ang makakapagtuldok sa issue ng korupsyon sa DPWH. Di ba mga DDS? Ang tanong ko sa inyo, may ganyan ba sa panahon ni Duterte? Meron bang napapakulong kahit kontraktor? May napakulong ba kahit senador? Di ba ang ginawa niya? Yung mga senador, pinalaya pa. Na ngayon, yung isa nakakulong. Idol ko pa naman yon pagdating sa bakbakan. Di ba? Bong Revilla, idol ko yan eh. Pagdating sa bakbakan, nalungkot nga ako, sa totoo lang nung nakulong siya, nalungkot nga ako, kasi taga Cavite din ako eh. Nalungkot ako noon, mga kaibigan, kasi idol na idol ko dati, gwapo-gwapo pa, kita ko na yun ilang beses sa personal. Pero, mga kaibigan, kung may kasalanan talaga, wala tayong magagawa. Diba? Kaya, ang maganda ngayon, ang maganda po kay Bong Revilla, ay meron siyang bulls, no? Kita nyo, talagang pinanindigan niya ang pagiging action star. Siya lang mga kaibigan talagang sumuko siya. Pumunta talaga siya sa NBI at talagang sumuko. Yan ang action star, tunay na action star. Hindi katulad ni Bato na matapang sa una, pagkatapos nagtatago, di ba? So kudos po kay Senator Bong Revilla dahil siya ay may bulls at may tapang. Yan at pagtanggol niya ang sarili niya para malaman kung totoo ba talaga na siya ay kumikickback or kung hindi naman siya ay mapalaya, di ba? So babalik po tayo mga kaibigan sa mga DDS. May ganyan ba sa panahon ni Duterte? Wala. Walang ganyan. Meron ngang Michael Yang. Nasaan si Michael Yang? Hindi naman nakulong. May Parmali. Pinagtanggol pa niya. Naggalit pa siya sa mga senador. Dahil wag daw imbitahin yung kanya mga cabinet members. Bawal daw imbitahin sa Blue Ribbon Committee. So mga kaibigan, si Duterte po ay naging tagapagtanggol ng kanyang mga cabinet members mula po sa mga batikos at mga akusasyon ng katiwalian. Kaya po lalo na lumawak ang korupsyon sa gobyerno dahil po sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo na ngayon, mga DDS, So, paki-comment po ninyo ang inyong sagot, sa comment section. Kakulango.
Mangga